Pablo, wait lang! Habol ni Sheila sa asawa na paakyat na ngayon sa kanilang silid. Kanina habang nasa daan pa uwi, ay hindi man lamang siya kinikibo nito. Bagay na hindi niya maintindihan. He saved her earlier. Pero ngayon naman ay parang galit ito sa kanya at ayaw siyang kausapin. Mabuti na lamang at wala si ibabang mama nito maging si Lola Monet. Kundi ay katakot-takot pang eksplanasyon ang gagawin niya kung bakit nakasuot siya ng mascot. Nagulat pa nga ang mga kasambahay nila nang makita siya. Hey, galit ka ba? Naabutan niyang inaalis nito ang suot na suit. Nagsalin ito ng brandy sa isang kupita bago na upo sa sofa. Matagal-tagal na rin since the last time she saw him drinking. Kaya naman naisip niya na baka may nagawa talaga siyang hindi nito nagustuhan. O baka naman napahiya ito dahil nakita ng mga tao na nasa loob ng isang mascot ang asawa nito. Kabilin-bilinan pa naman ng asawa sa kanya na ayusin ang mga galaw para hindi ito mapahiya. Si Pablo naman ay ininom ang brandy na nasa baso, straight. Alam niyang kailangan niya iyon para kumalma ang nararamdaman niya. Oo, nagagalit siya. Nagagalit siya sa sarili niya sa pagdadala kay Sheila sa ganitong klaseng buhay. Alam naman niya na kung hindi dahil sa kanya, ay hindi yun gagawin nila Marga sa babae. It's all his fault kung bakit katakot-takot na pagkapahiya ang nakuha nito. Taka siyang napatingin sa asawa nang isinuot nito ang headdress ng palaka. Pagkatapos ay sumayaw-sayaw sa harapan niya na parang isang mascot. Pablo's trying to suppress his laugh, pero hindi niya napigilan nang umikot ito at ma-out of balance. Nang tangkain itong tumayo ay hindi magawa ng dalaga dahil nga mas mabigat pa yata dito ang suot nitong costume. Lumapit siya sa asawa at tinulungan nito. Sheila, pasaway ka talaga. Kunway inis niyang sabi. Inalalayan niya itong makaupo sa sofa. Pahingal nitong tinanggal ang headdress at tila kumuha ng hangin. Grabe, hindi ako makahinga. Ang init sa loob. Ang hirap pala ng trabaho ng mga mascot. After this, I have a newfound respect sa kanila. Sabi nito, na pawis ang muka. Naiiling na lamang si Pablo habang nakangiti at hindi makapaniwalang nakatingin sa babae. This girl is really silly, but in a cute and good way. Nag-smile ka na. Ibig sabihin yan, hindi ka nagalit sa akin. Yay! Masayang tura nito at niyakap pa siya. Sabay silang natawa nang mabangga siya ng malaking tiyan nang suot nitong palakang mascot. I'm not mad at you, Sheila. I'm mad on those people. I am mad of myself. Ngumiti siya, ngunit malungkot ang mga mata. Sheila gently caressed his cheek at tila natigilan siya. Para bang may kuryente na dumaloy doon. Your Highness, huwag kang magalit sa sarili mo. I know naman what I'm getting into. Nang pumayag ako sa kasunduan natin eh. And besides, gusto ko nga mag-sorry sa'yo eh. Kasi ang dami ko ng hassle na dinala sa'yo. I'm sorry. Puno ng sinseridad na sabi ni Sheila sa lalaki. Ngumingiti ang puso ni Pablo dahil sa naririnig. Meron pa palang isang tao sa mundong ito na hindi lang isisisi sa kanya ang lahat ng masasamang nangyayari sa buhay nito. Well, okay. Apology accepted. Biro niya sa asawa na nagpangiti rito. But Sheila, please, promise me one thing. Ginagap niya ang kamay nito. Taka namang napatingin si Sheila sa asawa. Ano yun? Promise me that you will be strong. Promise me that you won't hurt yourself para lamang sa akin o para lamang sa ibang tao. Tulad niyan, mabigat pa sa'yo yan eh. It could seriously hurt you. Makahulugan at puno ng pag-aalala nitong sinabi sa kanya. Oh, ang sweet mo naman, Your Highness. Pero really, huwag kang masyadong mag-alala sa akin. Just trust me with my decisions. Oo, I may not get it right all the time, but you should let me figure it out myself. That way, I will grow. Wika pa ni Sheila sa asawa. Napakabait talaga ng asawa. Pero kaya ba niya talagang hayaan na lamang ang babae? Ano?
Untag nito sa kanya nang mapansin ang kanyang pananahimik. Well, I can try. Pero hindi ko may papangako. Napilitan niyang sagot, kahit pa alam niya sa puso niya na gusto niya laging protektahan ang asawa. Sige na nga, okay na yan kaysa naman wala. O paano, alisin ko na tong costume ko. Malapit na ako mag-hyperventilate eh. Naiiling muli na sinundan na lamang ni Pablo ng tingin ng asawa. Iha, kailangan niyo pa bang bumalik sa Maynila? Dito ka na lang. Si Pablo na lang papabalikin mo sa Maynila every once in a while. Pablo rolled his eyes dahil sa sinabi ng kanyang mama. Ngayon ay parang mas mahal pa nito si Sheila. To think na halos 2 linggo lang naman ang pagsasama nito. Oo nga naman, Iha. Dito ka na lang. Masaya naman tayo dito, hindi ba? Kung gusto mo, kuhanin mo na lang ang itay mo. Malaki naman tong bahay eh. Segunda naman ni Lola Monet, na lalong ikinatawa ng binata. Now, the 2 women closest to his heart are turning their back on him. Grabe kayo, La. You've been with me for 33 years. Tapos ipinagpalit niyo na ako kay Sheila. Kunwa ay nagtatampo niyang sabi sa dalawa. Kailangan na kasi nilang bumalik sa Maynila. Bukod sa natapos na ang 4 weeks leave niya, alam niyang namimiss na din ng asawa niya ang ama nito. She might have loved Batangas, but he knows that Manila is her home. Hayaan niyo po, dadalaw po kami ni Pablo. Bakas din ang lungkot sa mukha ni Sheila sa pagpapaalam sa 2 babae. Napalapit na rin naman ang loob niya sa mga ito, maging sa mama ni Nicolas na si Tita Geraldine. Gusto niya sanang magpaalam din dito, pero nalaman niya na nauna na pala ang mga itong umuwi kaninang umaga. Promise mo yan, Iha. Pilitin mo tong Pablo na bisitahin kami. Annie's eyes are teary, as if bidding goodbye to her real daughter. Niyakap iyon ni Sheila. Sa 2 babae, she found a motherly image na hindi niya naranasan while growing up. Maswerte si Pablo na mayroon itong maituturing na 2 ina. Hey women, chill. Ang lapit lang ng Batangas sa Maynila. And besides, magkikita-kita pa tayo for party for Sheila, remember? Sagot ni Pablo sa pagdadrama ng 3. Sukat sa narinig ay nagliwanag ang mukha ng 2 mas nakatatandang babae. Yeah, pero basta, I want that day special. Darating lahat ng mga investors, famous personalities, business partners para sa event na yon. Gusto kong makilala nila ang napakaganda at napakabait naming anak na babae, si Sheila. Ngayon naman ay ang mga mata ni Sheila ang tila iiyak. They consider her not only their daughter-in-law, but their real daughter. May bahagya na namang guilt siyang naramdaman, knowing na somehow, niloloko lang nila ang 2 babae. Dahil nga contract marriage lang naman ang lahat. Sige mama, Lola, we'll go ahead na po ah. Paalam ni Pablo sa 2. He kissed both of them, habang mainit naman na niyakap ng mga ito ang asawa. Sinenyasan niya si Rico upang buksan na ang pinto ng sasakyan. Kumaway pa si Sheila bago tuluyang pumasok sa loob ng kanilang sasakyan. Your Highness, pwede ko bang mabisita si Itay? Nag-angat ng ulo si Pablo mula sa pinag-aaralang documents sa kanyang laptop. May 2 araw na simula nang makabalik sila sa Maynila at naging lubhang napakaabala niya dahil na rin sa mga trabahong natambak. Sure, bukas, ipapahatid kita kay Rico at... No need, ako na lang. Alam kong busy din naman si Rico eh. Mag-grab na lang ako. Pigil niya sa tangkang sabihin ng lalaki. Alam niyang i-insist na naman ito na samahan siya ng assistant nito. But, hey Pablo, di ba nga I ask you to trust my decisions? Besides, I'm 24 years old na. Saka I grew up in Manila. I know my ways around. Aniya. Dinala niya ang mga hawak na damit ng lalaki na kanyang nilabhan at plinansya sa closet nito. Okay, sige na nga. Pagpayag ni Pablo. Napakunot pa ang kanyang noo nang makitang inilabas ng babae ang kanyang isang suit, stripes na asul na polo at isang asul din na tie mula sa closet.
Kumuha din ito ng black slacks niya at maingat iyon na sinabit sa wardrobe rack kung saan nilalagay ni Aling Marites ang kanyang isinusuot sa opisina araw-araw. Biglang pamumula ng kanyang muka nang ang sunod na kuhanin nito ay boxer shorts niya, white sando, malinis na towel. Inilagay naman iyon ng asawa sa loob ng bathroom na nasa loob ng kanyang silid. Nang ang kanyang black shoes naman ang sumunod na kuhanin nito at takmang isa-shine, ay hindi niya nanatiis na tumayo mula sa kinauupuan at agawin iyon sa dalaga. Sheila, what are you doing? Puno naman ng pagtataka siyang tinignan nito. Inaayos yung mga gamit mo, bakit? And who told you to do that? Hayaan mo na si Aling Marites na. Teka nga, gaano mo na katagal ginagawa to? Tuwing papasok ka, ako rin na naghanda ng damit mo kahapon. Why? Taka pa rin na tanong sa kanya ni Sheila na para bang nawiwirduhan na sa kinikilos niya. Natutup ni Pablo ang noo. Paanong hindi niya napansin iyon? Kaya pala nagtataka siya kung bakit madalas na ang asul na necktie na yun ang hinahanda ng inaakala niyang kasambahay nila na madalas nag-aayos ng kanyang mga gamit. Yung necktie, ikaw laging namimili niyan? Oo, nagugustuhan mo ba? Kimi itong ngumiti na bahagya pang namula ang mga pisngi. Bakit inuulit-ulit mo yung blue na necktie? Marami naman akong ibang necktie dyan Kasi bagay yun sa'yo eh. Actually, bagay na bagay. Sagot ni Sheila na lalong namula ang mga pisngi. Mabuti na lamang at nakayuko ito dahil pakiramdam ni Pablo, pati ang kanyang mukha ay namumula na rin. Kaya naman nang pumasok siya kinabukasan sa opisina, ay good mood siya. Binati pa nga niya ang mga tauhan na nasa lobby. Halata sa mukha nito ang pagkagulat nang makita siyang nakangiti. Maging si Rico ay hindi napigilang magtaka, lalo nang pasipol-sipol siya habang nasa loob sila ng elevator. He doesn't care, basta masaya siya. Kanina bago umalis ang asawa, ay pinagluto pa siya nito ng almusal, pinagtimpla ng kape at inayos pa ang kanyang tie. Ayaw nga sana niyang magpabango para hindi mawala ang amoy ng fabriko na ginamit ni Sheila. Pero kailangan niya iyon, lalo pat may meeting siyang dadaluhan sa hapon. Ang ginawa na lang niya ay hindi nilagyan ng damit. Bagkus ay winisik na lang sa kanyang balat ang panlalaking pabango. At kahit patambak ang kanyang trabaho, ay magaan ang pakiramdam ni Pablo. Nang tanghali ay pumasok si Rico upang itanong kung anong gusto niyang lunch o kung magpapadeliver lang ba o kakain siya sa labas. Dito lang ako kakain, Rico. Pakihanda na lang ng lamesa. Tapos pakilagay dun yung bag na itim na to. But don't open it ha. Ako ang magbubukas nun. Nakangiti niyang bilin sa assistant. Natutuwa namang tumalima si Rico. Puzzled, yet happy seeing his boss smile. Matagal na panahon na since he seen Pablo smiling like this. Bagay na bagay sa amo. Nagmumukha itong bata ng 10 taon. And he has a feeling that Sheila Martinez has something to do with Pablo's smiles. Okay na po, sir. Pagbibigay alam niya sa amo, matapos maayos ang lamesa para dito. Tumayo ang lalaki na tila kumakanta pa. Binuksan ito ang itim na bag at inilabas sa mga laman noon. Mga lunchbox. Napakunot ang noo ni Rico habang pinapanood ang boss na tila masaya habang isa-isang inaamoy ang laman ng mga yon. Rico, halika, kain na tayo. Alam mo ba, hinanda sa akin to ni Sheila. Ang sweet niya, no? Sabi nito na parang kinikilig pa. Naiiling na lamang si Rico sa nakikitang magandang pagbabago ng boss niya. Mang Dante, bakit po sarado ang gate namin? Kinakabahan na tanong ni Sheila sa kapitbahay. Nang dumating kasi siya kanina, ay nalaman niya na nakapadlock ang gate nila at wala ang kanyang ama. Nakaramdam siya ng kaba. Saan naman kaya pumunta ito? Sheila, nakauwi ka na pala. Lalo kang gumanda ininga. Bati nito sa kanya. Pinilit niyang ngumiti kahit paabot-abot pa rin ang kanyang nerbiyos. Salamat po.
Pero Mang Dante, nasaan po ang itay ko? Bakit po sarado ang gate namin? Sunod-sunod niyang tanong. Ano bang araw ngayon? Miyerkules. Ay naku, nasa ospital yun kasi. Ano po? Bakit po siya nasa ospital? Ano pong nangyari sa itay ko? Hysterical niyang tanong sa matandang lalaki. May nangyari bang masama dito habang wala siya? Kasi iha. Saan po bang ospital, Mang Dante? Pwede niyo po ba akong samahan dun? Umiiyak na siya ngayon. Hindi niya mapapatawad ang sarili kapag may nangyaring masama sa kanyang ama habang wala siya. Magsasalita pa sana si Mang Dante nang may isang magarang puting SUV ang pumarada sa tapat ng kanilang bahay. Napatingin si Sheila sa sasakyan at mula doon ay bumaba ang kanyang ama. Ayan na pala si Rigore. Sa kanya mo na lamang itanong. Narinig niyang sinabi ni Mang Dante. Mabilis na tinakbo ni Sheila ang ama at mahigpit itong niyakap. Itay! Anong nangyari sa inyo? Bakit kayo galing sa ospital? May sakit ba kayo? Sunod-sunod na tanong niya sa ama. Si Mang Rigor naman ay nagulat sa biglaan niyang pagdating. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali ay gumanti ng yakap. Nakabalik ka na pala, anak. Pumiyok pa ang tinig nito na hinagod-hagod ang kanyang likod. Opo, tay. Pero sagutin niyo muna ang tanong ko. May nangyari po ba sa inyo habang wala ako? Hindi pa rin nawawala ang kanyang pag-aalala. Ngumiti si Mang Rigor sa kanya. Wala, anak. Ang asawa mo kasi si Pablo. Nagpapadala siya rito ng tao tuwing Miyerkules para samahan ako sa St. Luke's. Para daw regular ako magpa-check up. Paliwanag nito sa kanya. Natigilan si Sheila. Si Pablo? Bakit hindi nababanggit sa kanya ng asawa? Ganun po ba? Kailan pa po? Tanong niya. Right now ay gusto niyang yakapin ng mahigpit ang asawa sa ginagawa nito para sa kanyang ama. Simula pa nung magpakasal kayo, iya. Pumasok ka na sa loob. Makita mo tuloy ang iniregalo din sa akin ni Pablo na painting ng iyong inay. Hindi pa nga siya nakakabawi sa pagkabigla. Mula sa nalaman, ay muli na naman siyang nabigla nang may isa pang regalo ang asawa para sa ama. Nang mapadaan sila sa tapat ng van, ay bumaba ang driver at isa pang lalaking nurse at yumukod sa kanya. Magandang tanghali po, ma'am. Magandang tanghali po, ma'am. Wika ng mga ito. Nahihiya siyang tumango bilang ganti sa pagbati ng mga ito. Dapat by now, sanay na siya sa paggalang na binibigay ng mga tauhan ni Pablo sa kanya. But she doesn't think she will ever learn. Hindi talaga siya komportableng tinatawag na ma'am. Nang makapasok na sila sa kanilang bahay, ay otomatikong nangilid ang kanyang luha nang makita ang malaking painting ng kanyang mama na nakasabit sa gitna ng kanilang maliit na sala. Parang buhay na buhay ang pagkakapinta. Sigurado siya na pinapinta iyon ng asawa sa isang napakagaling na pintor. Ang ganda ng inay mo, hindi ba? Hindi niya namalayang nakalapit na pala ang kanyang ama. Marahan siyang tumango at mabilis na pinunasan ng mga luha. Napakabait ng asawa mo, Sheila. Maswerte ka sa kanya. At syempre, swerte siya sa'yo. Pwede na nga akong mawala kasi alam kong may mag-aalaga na sa'yo. Nilingon niya ang ama. Ano ka ba, itay? Ano bang mawawala? Matagal pa tayong magsasama. Niyakap niya ang ama ng mahigpit. Nakakaramdam na naman siya ng lungkot. Feeling niya maging ang kanyang itay ay niluloko niya. She closed her eyes. Sana lang ay maintindihan nito ang kanyang rason kung bakit niya nagawa na pumasok sa isang kasunduang kasal. Paano pa makakaalis si Sheila sa kasunduang kasal nila ni Pablo? Gayong tila maganda na ang pagsasama nilang mag-asawa. Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.